Nagbubukas ang pelikulang ito habang nililinis ni Darius ang mga solar panel. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya sa kanyang ama na abala habang naghahanap ng isang libro sa isang library. Nakasuot sila ng oxygen cylinder upang makahinga. Dahil naubos na ang oxygen mula sa Earth at naging imposible upang mabuhay sa labas ng Earth dahil wala ng mga nabubuhay na halaman dito. Kasabay nito, nahulog ang ama ni Darius sa isang marupok na kahoy habang naghahanap ng libro para sa kanyang apo. Dahil dito, naputol ang koneksyon ng oxygen cylinder, kaya naiwan siyang nakasabit sa taas. Hindi siya makahinga at namatay sa lugar. Napagtanto din ni Darius na may mali sa kanyang ama, ngunit huli na nang makarating siya sa kanya. Sa bunker, naiirita si Zoro sa kanyang ina na laging pinapagalitan siya at hindi binibigyan ng pagkakataon na ipakita ang kanyang talento. Maya-maya ay bumukas ang airlock door at lumitaw si Darius na may malungkot na mukha. Isiniwalat niya ang balita ng pagkamatay ng kanyang ama. Gusto niyang ilibing ang kanyang ama sa tabi ng puntod ng kanyang ina. Ngunit tutol si Maya sa ideyang ito dahil 5 milya ang layo nito at ito ay isang mapanganib na misyon. Nang marinig ito, gusto rin siyang samahan ni Zoro, ngunit hindi ito pinayagan ng kanyang ina. Dahil sa inis, pumunta siya sa kanyang kwarto. Nang maglaon, napansin ni Darius na may kakaiba sa sistema kung saan nagpapakita na 2 tao na lang ang makakaligtas sa loob ng bunker. Kung saan ang pangatlong tao ay maglalakas loob na manghimasok, lahat sila ay maaaring mamatay. Kaya kinumbinsi ni Darius ang kanyang asawa na palayain siya. Bago umalis, sinabihan niya si Zoro na huwag makipag-away sa kanyang ina at manatiling buhay hanggang sa siya ay bumalik. Pag-alis ng kanyang ama, wala siyang ideya na ito na ang huling beses na makikita niya ang kanyang ama. Dahil kung alam niya, hindi niya ito hahayaang umalis. Sa mapangwasak na sitwasyong ito, karamihan sa paligid ng mundo ay nasira na dahil wala nang natitirang oxygen. Buti na lang, engineer ang tatay niya kaya nakagawa siya ng bunker bago pa maubos ang oxygen sa buong mundo. Pagkatapos ng 5 buwan, si Zoro ay nasa labas na ngayon at nagsasaya sa paghahanap ng mga damit. Kaya lang, pinagalitan siya ng kanyang ina dahil hindi siya nagbibigay ng anumang sagot habang tinatawagan niya siya. Pagdating sa bahay, nakipag-usap siya sa kanyang ama sa radyo at ipinaalam sa kanya na maayos ang lahat dito. Kahit na hindi sila magkasundo ng kanyang ina, natutuwa siya. Gayunpaman, namimiss niya ang kanyang ama at umaasa pa rin na babalik ito. Biglang, may napansin siyang tao sa kabilang side ng radyo, ngunit lahat ng iyon ay guni-guni lang niya. Sa tigang na lupaing ito, si Maya ay umaasa at nagtatrabaho sa mga halaman upang palaguin ito sa pamamagitan ng kanyang mga diskarte. Biglang nagbigay ng alert ang sistema dahil sa kritikal na antas ng hydrogen. Sinubukan ni Zoro na ayusin ito, ngunit ang kanyang ina ang nanguna at ginawang maayos ang mga bagay-bagay. Dito ay napansin ng kanyang ina na masyado ng kulot ang buhok ni Zoro, kaya tinulungan niya ito para ayusin ang kanyang buhok. Kahit bihira lang silang magbonding, masaya pa rin sila dahil magkasama sila. Biglang napalitan ng pait ang matamis nilang pag-uusap nang sawayin siya ni Maya dahil sa mga hindi niya ginagawang tama. Samantala, sinubukan ni Maya at Zoro na lumikha ng isang bond sa pagitan ng isa't isa habang nasa labas sila. Umaasa pa rin si Maya sa kanyang mga diskarte at gustong magtanim ng mga halaman para magkaroon ng pagkain. Gayon din, humihingi ng pagkakataon si Zoro para mapatunayan niya ang kanyang sarili. Nakangiti siyang pumayag at pinayagan siyang gumawa ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga boses ni Lucas at Tess na parehong may mga baril at mga silindro ng oxygen upang mabuhay. Sinisikap nilang makapasok sa bunker. Habang nakatago sila sa likod ng kotse, pinapanood ang kanilang mga aksyon. Nang lumipat si Lucas sa bubong, narinig ni Tess ang alert ng oxygen ng cylinder ni Maya. Ito ay nagpapahiwatig na 50% na lamang ng oxygen ang natitira. Nang marating niya ang lugar, wala siyang nakita at ibinaling niya ang kanyang atensyon sa ibang lugar. Ito ay isang pagkakamali dahil sinamantala ni Maya ang pagkakataon at pinatumba siya. Sa kabutihang palad, nakaligtas sila at nakapasok sila sa bunker sa pamamagitan ng pagpasok gamit ang lihim na code. Parehong humihingi ng tulong sina Lucas at Tess dahil ayaw nilang gumawa ng anumang masama sa kanila. Kailangan lang nila ng tulong nila. Sa pagpasok sa loob, nakikipag-usap sila kung saan ibinunyag ni Tess ang pangalan ng kanyang asawa at tiniyak sa kanya na sila ay mga dating kasamahan niya.
Pumunta siya dito upang humingi ng tulong kay Darius dahil kailangan niya ang tulong niya para ayusin ang generator nila. Isinalaysay ni Maya ang kalunos-lunos na pangyayari sa kanyang asawa. Sa pakikinig dito, ipinakita niya ang kanyang simpatiya para sa kanila ngunit gusto lang niyang makapasok sa loob upang suriin ang sistema ng kanilang oxygen. Sa pamamagitan ng pagtingin dito, magagawa niyang ayusin ang sistema ng kanilang generator, ngunit hindi handa si Maya na maniwala sa kanila dahil maaaring mga kaaway sila. Upang makuha ang kanilang tiwala, ibinunyag niya ang kanilang mga pangalan at nais ni Zoro na pagkatiwalaan sila. Gayon din, kinukumbinsi niya ang kanyang ina na papasukin sila. Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang anak na babae, lumabas siya at hiniling sa kanila na lumuhad habang tinatanong sila. Sinabihan ni Maya si Tess na igapos si Lucas ng alambre. Ngunit hindi sinasadya, naputol niya ang wire dahil wala siyang ideya kung paano ito ginagamit. Muli siyang binigyan ni Maya ng wire upang maigapos niya si Lucas. Tinalian din ni Maya ng alambre ang mga kamay ni Tess para hindi sila makagawa ng anumang bagay. Napagpasyahan niyang isama si Tess sa loob, ngunit biglang may lumapit na kaaway na sumusubok na pigilan sila. Binaril siya ni Zoro ngunit hindi pa rin siya tumitigil hanggang sa makapasok siya sa loob. Pumasok sa loob ang mga babae at tinuruan ng leksyon ang nanghihimasok. Kahit na napagtanto ng sistema na may dumating na nanghihimasok, habang tinututukan siya ng baril ni Maya, tinalian siya ni Zora. Mula sa labas ay humihingi ng tawad si Tess dahil napagtanto niya kung gaano kalaki ang kanyang nagawang pagkakamali. Muli niyang sinubukang linisin ang kanyang posisyon. Sinabi niyang nagbabantay lang si Micah para sa kanilang proteksyon. Sa pagkakataong ito, hindi na handa si Maya na maniwala sa kanila dahil sa kanyang pagtataksil. Ibinunyag ni Micah na nakita niya na iginagapos sila ni Maya kaya naisip niyang hino-hostage sila nito at sinusubukan lang niyang iligtas sila. Gayunpaman, itinuturing itong kasinungalingan ni Maya at hindi siya handang suportahan sila. Sa galit, ipinakita rin ni Tess ang kanyang masamang panig sa pagsasabing papasukin niya ang bunker, sa ayaw at gusto niya at kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Tahasan na tinanggap ni Maya ang hamon at sinabihan siyang gawin kung ano man ang gusto niya. Pagkasabi nito, pinatay na niya ang mic dahil ayaw na niyang marinig ang boses niya. Alam ni Lucas na maaari silang mamatay anumang oras. Napagtanto ni Lucas na nabigo siya sa kanyang plano, kaya gusto niyang harapin ang mga ito sa kanyang sariling paraan. Dahil sa galit, hiniling sa kanya ni Tess na dalhin ang drill para ipakita sa kanila kung sino ang matapang. Sa loob ng bunker, binigyan ni Maya ng paunang lunas ang sugat ni Micah na malubhang nasugatan. Gayon din, sinusubukan niyang linisin ang kanyang posisyon, ngunit hindi handa si Maya na makinig sa kanya. Nang subukan niyang manipulahin ang kanyang anak, diretsong pinagbawalan siya ni Maya. Muli, nais ni Zoro na gumawa ng isa pang pagkakamali sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanya. Bago siya makagawa ng mali, isa pang problema ang naghihintay sa kanila. May sumusubok na sirain ang sistema ng seguridad at sila ay nataranta. Sinabi ni Maya na hindi masisira ang kanilang security system pero napatunayan niyang mali siya. Inarangan ni Lucas at Tess ang camera para hindi nila makita ang sitwasyon sa labas. Sa pamamagitan ng isang drill na machine, sinusubukan nilang sirain ang sistema ng seguridad. Upang harapin ito, humingi si Zoro ng isang flashlight at mga wire ng tanso. Sa kabilang banda, nakikiusap si Micah sa kanila na papasukin ang kanyang mga kaibigan. Wala naman silang masamang intensyon, pero hindi sila mapagkakatiwalaan ni Maya. Nahanap na ng kanyang ina ang flashlight at kinuha niya ang tansong alambre. Sa pamamagitan nito, nagawa nilang sirain ang makina ng drill ni Lucas kaya hindi na ito gumagana. Nakahinga sila ng maluwag dahil wala na ang panganib. Ngunit simula pa lang ito ng galit ni Tess. Hindi nagtagal ay muli silang inalertuhan ng system tungkol sa pagtaas ng carbon dioxide. Kung mananatili ang ganitong sitwasyon, maaari silang mamatay dahil mauubusan ng oxygen ang bunker. Napagdesisyonan nilang lumabas sa pintuan ng garahe dahil alam ni Maya na nasa labas ng main door si Lucas at nasa bubong si Tess. Kailangan manatili dito si Zora para bantayan si Micah at nagpasya siyang huwag magpakita ng awa sa kanya. Sa kabilang banda, napansin ni Lucas na bumukas ang pinto ng garahe at sinabihan niya si Tess tungkol dito. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa kanyang payo, lumipat siya sa kanya. Sa kabilang banda, kailangan magsuot ng oxygen mask ni Zora dahil wala ng oxygen sa bunker.
Hindi makahinga si Micah, ngunit hindi niya pwedeng hayaan mamatay si Micah, kaya pinasuot niya ito ng mask. Bukod dito, sinamantala ni Maya ang pagkakataon at inayos ang problema. Gayun din, pinaputukan niya sila mula sa itaas, kaya napilitan silang magtago sa likod ng pader. Dito ay nagtanong si Zoro sa kanya kung may pananagutan ba sila sa pagpatay sa kanyang ama. Ngunit tinitiyak niya sa kanya na hindi pa niya nakikilala ang kanyang ama, kaya paano niya ito papatayin at wala din silang balak na saktan sila. Gusto siyang pagkatiwalaan ni Zoro, ngunit nagdududa pa rin si Maya sa kanila. Maayos na ang lahat ngayon at nakakahinga na sila ng maayos. Bukod dito, pinapaputukan pa rin sila ni Maya mula sa itaas, hindi pinapayagan na makalapit ito sa kanya. Dito, gumawa ng plano si Tess sa pamamagitan ng pagsasabi kay Lucas na magpatuloy habang inaabala niya si Maya. Samantala, napagdesisyonan niyang kunin ang atensyon ni Maya. Ang lahat ay gumagana ayon sa plano, at si Tess, na bumabaril kay Maya, ay inihagis ang kanyang sandata at hiniling na barilin siya. Nalipat sa kanya ang atensyon ni Maya kaya hindi niya napansin si Lucas. Naglaban sina Lucas at Maya, ngunit pinatunayan ni Maya na malakas siya. Sa kasamaang palad, dumating si Tess sa likuran niya at pinatumba siya at binali ang paa sa proseso. Ang parehong sitwasyon ay nagaganap din sa bunker. Nagawa ni Micah na makatakas mula sa pagkakatali. Sinubukan niyang pabagsakin si Zoro, ngunit napatunayan din ni Zoro na kahit maliit siya kaya niyang lumaban. Sa wakas, nagawa niyang pasukuin si Zoro sa pamamagitan ng pagkuha ng baril at itinutok ito sa kanya. Sa pamamagitan ng pag-hostage kay Maya, hiniling nila kay Zoro na buksan ang pinto. Sa kasamaang palad, hindi niya mabubuksan ang pinto dahil itinali siya ni Micah at ang pinto ay mabubuksan lamang sa loob. Bago pa makapagtanong si Micah tungkol sa code mula kay Zoro, nagsimula siyang mawalan ng malay at hindi din niya magagawang palayain ang sarili. Ipinaliwanag ni Zoro ang sitwasyon, ngunit hindi ito sineseryoso ni Tess. Kahit na binigyan siya ng 5 segundo para buksan ang pinto, kung hindi, wala na silang magagawa kundi patayin si Maya. Hindi mabubuksan ni Zoro ang pinto, at napagtanto nilang nagsasabi siya ng totoo dahil hindi niya maaaring hayaang mamatay ang kanyang ina. Sa labas, hinihingi nila ang code, ngunit alam ni Maya na hindi ito gagana. Upang makapasok sa loob, kailangan nilang kumuha ng isa pang access key at ito ay nasa kanyang asawa. Pero malapit nang maubos ang oxygen cylinder niya. Ibinigay ni Tess sa kanya ang natitira niyang oxygen at alam niyang si Darius ay matatagpuan lamang malapit sa puntod ng kanyang ina. Dinala niya sila sa kotse. Sa kabutihang palad, nagsimulang umandar ang sasakyan at hiniling ni Tess kay Lucas na bantayan si Zoro dahil siya ang sasama kay Maya. Bago pumunta sa lugar, nagpanggap si Tess na ipinaparating niya ang kanyang mensahe kay Zoro ngunit sa totoo lang, hindi niya ito ginawa. Habang nasa daan, inamin niya na 2 tao lang ang makakaligtas sa loob ng bunker at alam ito ni Darius. Pagdating sa lugar, nagulat siya nang makita ang bangkay ng kanyang asawa sa tabi ng puntod ng kanyang ina. Nagsimula siyang umiyak ngunit pinakiusapan siya ni Tess na kontrolin ang kanyang emosyon dahil kailangan nilang magmadali. Habang bumabalik ang kanyang katinoan, nahanap niya ang access key at ang baril ni Darius at itinago niya ito. Ipinakita niya kay Tess ang access key at nalaman ni Tess na naubusan na ng battery ang sasakyan. Pagkatapos, parehong itinutok nila ang baril sa isa't isa, ngunit ipinapaunawa sa kanya ni Tess na ito ay isang pagkakamali. Si Tess lang ang makakagawa ng paraan upang makarating sa bunker, kaya dapat niya siyang pagkatiwalaan. Mabubuksan niya ang bunker at may iligtas niya ang kanyang anak na babae. Pagkatapos nito, sinisiguro ni Tess na babalik siya at nagpasya si Maya na magtiwala sa kanya. Habang tumatakbo ng mabilis, nakabalik siya at binuksan ang pinto ng bunker. Habang papasok sa loob, isa lang ang tumatakbo sa isip niya. Kailangan niyang bumalik kay Maya. Sa kabilang banda, naniniwala si Zoro na pinatay niya ang kanyang ina at nagpapanggap na inosente. Inalis ni Tess ang kanyang mga pagdududa sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng pagkamatay ng kanyang ama. Gayun din, gusto niyang bumalik upang iligtas ang ina ni Zoro, ngunit hindi siya pinapayagan ni Lucas hanggat hindi niya nasusuri ang sistema. Sinusubukang suriin ito ni Tess, ngunit lampas ito sa kanyang mga iniisip at napagtanto niyang hindi niya ito magagawa. Sinabi ni Zoro na siya ay dating kasamahan ng kanyang ama, kaya dapat ay alam niya ang tungkol dito.
ngunit isiniwalat niya na narinig lamang niya ang tungkol dito sa pamamagitan ng isang radyo na sinabi niya sa kanyang ama tuwing gabi at iyon ang dahilan kung bakit alam niya ang tungkol sa kanila. Bago pa siya magpahayag ng higit pa, binaril siya ni Lucas at namatay siya sa lugar. Natakot si Zora kay Lucas dahil maaari din niya itong patayin. Kinumbinsi siya ni Lucas na suportahan siya at mapagkakatiwalaan siya ni Zora. Handa si Lucas na tulungan siya, ngunit hindi niya ito pwedeng palayain. Sa kabilang banda, si Maya ay buhay pa at sinusubukang makipag-usap sa kanila ngunit walang sumasagot. Napansin din niya ang lupa kung saan tumubo ang isang halaman. Ibig sabihin kaya niyang palaguin ang mga halaman dito. Sinubukan niyang huminga ngunit hindi niya magawa dahil wala pa din oxygen sa Earth. Sa pamamagitan ng pag-iipon ng kanyang lakas ng loob, siya ay nagtungo papunta sa bunker. Sa bunker, nagsimulang gumawa ng pagkain si Lucas, ngunit nabigla si Zora. Tinanong niya ito kung paano siya nakakain habang ang mga kasama niya ay wala na. Biglang nag-alarma ang sistema at kailangan nila itong ayusin. Sa pamamagitan ng pagbibigay lamang sa kanya ng 9 na minuto ng oxygen, hiniling niya sa kanya na ayusin ang sistema. Nang makarating siya sa taas upang ayusin ito, nahanap niya ang kanyang ina na humihingi ng paumanhin sa hindi pagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang ama. Kumatok si Zora sa pinto, ngunit hindi ito binubuksan ni Lucas dahil gusto niyang mamatay ito sa labas. Para makapasok sa loob, gumawa sila ng plano laban kay Lucas kung saan binibigyan siya ni Maya ng oxygen cylinder para makahinga. Nagkunwaring patay si Zora at binaril siya ni Maya nang makalapit si Lucas. Dagdag pa, pinabagsak siya ni Zora sa lupa at nasira ang oxygen cylinder na ginagamit niya. Sa pamamagitan ng pagkuha ng access, nakapasok sila sa loob, ngunit hindi sila hinayaan ni Lucas na makapasok sa loob. Naramdaman ng system na may dumating na ikatlong tao, kaya tumaas ang oxygen. Kung maglakas loob si Lucas na patayin sila gamit ang baril, maaaring sumabog ang lugar na ito dahil sa naipong oxygen level. Gamit ang pagkakataong ito, nakatakas sila at nagpaputok si Lucas mula sa bunker na nagpasabog sa buong lugar na ito at nagpatuloy sila upang makarating sa isa pang bunker. Sa kasamaang palad, ito ay sarado. Nawalan na rin ng malay sina Zora at Maya at nang imulat ni Maya ang kanyang mga mata, nasa loob na siya ng bunker. Sa huling eksena, parehong nakaligtas sina Maya at Zora at naayos ni Zora ang kanilang generator at tumulong sa pagbuo ng mga halaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga diskarte ni Maya. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.